Tumaas muli ang global oil prices matapos ipitin ulit ng Iran ang Strait of Hormuz. Kaugnay niyan ay makakausap natin si former Energy Undersecretary Jay Layug. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Layug. Magandang gabi, Corina, at sa lahat ng nanonood sa iyo. Okay, so para ang lumalabas po ay hindi natin talaga maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng langis kahit pa magbukas ang Strait of Hormuz sa Pilipinas. Ano po, tama po ba yon? Tama po, Corina. No, I was listening to the news earlier that you just mentioned. Bawat salita po na nadidinig natin either from the US or Iran, nakikita nyo talaga nag-react yung market. Right. So, ano po ang magiging benepisyo sa atin kung bubuksan po ang Strait of Hormuz sa Pilipinas? Well, definitely po, Corina, it gives us comfort, lalo na ho sa ating mga kababayan, kung ang Strait of Hormuz ay bukas at lahat ho ng oil products papuntang Pilipinas ay i-allow nila, at least ho, may comfort tayo na may supply na darating. At hindi ho dapat tayo mabahala. Sana lang ho magpatuloy. Yun ang ating dasalin. Okay. So, what are the chances na hindi na talaga bababa ng 100 pesos per liter ang presyo ng ating gasolina? Well, lahat tayo nagdadasal sana bumaba, no? Less than 100. But from the looks of it, no? Lalo na ho, kahapon nag-announce na ceasefire sila. Ngayon, nakita nyo, palitan na naman ng mga salita. No? So, ang hirap po talaga. The market is very volatile at this time. That's why ang prediction ng lahat, no? Including my view, ay siguro ho 100 pesos ho tayo magsistay until year end. So sana lang ho maiba yung storya. Okay. Saan po kaya tayo pwedeng kumuha ng iba pang supply ng langis? Alam niyo ho, 95% of our oil is sourced from Middle East. No? At yung we're talking about crude oil, no? Yung finished products naman ho, kumukuha ho tayo sa mga Asian countries, no? Including China and Korea. Kaso ho, sila rin ho kumukuha sa Middle East. In other words, so right now, it's really difficult for us to source supply outside of the Middle East. May pakaunti-kaunti ho, ang Russia ho nagbigay sa atin. But in the long term, kailangan ho talaga matahimik ho sila dyan sa Middle East or tayo ho'y mag-transition away from the use of oil. Transition from the use of oil. Yung ano naman po, shale oil. Binanggit din po ito kagabi sa isa sa aming mga interviews, which I believe that the US has plenty of. Yan po ba ay isa ring option? Well, siguro mas mahal. No? Because shale oil means hahanapin nyo sa ilaliman, no? Ng posisyon kung saan man hinahanap yung oil ngayon ng langis, no? Sa US. But remember, we are not importing from the US, no, right now. So Dahil I don't sa think taas ng taripa. Opo, tsaka pinahawakan ho nila yung supply natin, hindi naman binibigay sa atin, no? Hindi binibenta. No? So at the end of the day, talaga hong either we reduce reliance on oil or we will forever rely, no, on oil. That's the problem. Maraming salamat po sa inyong oras, former Energy Undersecretary Jay Layug. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.